Sa araw ng kasal ng bilyonaryo, isang homeless na itim na babae ang humarang sa kanyang daan. Pagkatapos, natuklasan niya ang nakalulungkot na katotohanan. Sa araw ng kanyang kasal, isang homeless na babae ang humarang sa landas ng isang bilyonaryo. Binulong niya ang pangalan nito na parang sugat. Binuksan niya ang kanyang palad, at ang pinanatili niya sa loob ng 4 na taon ng kahirapan, dalamhati, at kaligtasan ay nagpaluhod sa kanyang bride sa harap ng lahat. Bago tayo magsimula, ipaalam mo sa comments kung anong oras na at taga saan ka nanonood. Simulan na natin. Si Marcos Haile ay gumugol ng 3 taon sa pagiging isang taong hindi makikilala ng kanyang nakaraan. Tech company sa 24, Forbes feature sa 27, penthouse sa Manhattan sa 29, at ngayon sa 31, kasal sa grounds ng kanyang estate sa Connecticut. Uri ng kasal na pinagkukunan ng litrato para sa magazines, pinaplano ng consultants, at dinaluhan ng mga taong nagsusuot ng relo na mas mahal pa sa kotse ng karamihan. Perpekto ang lahat. Ang arch ay may puting linen na sumasayaw sa hangin ng umaga na parang layag. Mga bridesmaids sa blush, groomsmen sa tan. Ang kanyang bride na si Cassandra, kumikinang, handa na, kamangha-mangha sa bawat paraan. Naglakad siya patungo sa kanya na may katumpakan ng isang babaeng naghanda para sa sandaling ito buong buhay niya. At sa isang paraan, totoo iyon. Hindi pa alam ni Marcos kung gaano karami rito ang paghahanda at kung gaano kaliit ang pag-ibig. Nasa vows na ang ceremony. Si Father Brennan, kilala ni Marcos mula pa sa simbahan ng kanyang lola sa Baltimore, ay binuksan ang maliit na leather book, nilinis ang lalamunan, at malapit nang magsalita nang may biglang gumalaw sa linya ng groomsmen nang hindi komportable. Pagkatapos, may narinig na tunog mula sa isang bridesmaid. Hindi eksaktong halinghing, hindi eksaktong salita. Pagkatapos, nakita na siya ng lahat. Galing siya sa side entrance ng Hardin, yung nakaharap sa public road. Dahan-dahan siyang naglakad, may desisyon na hindi na pwedeng bawiin. Sira-sira ang damit niya, hindi drama, totoong sira, punit at maruming top, pantalon na butas sa tuhod, buhok na magulo sa isang gilid na parang natulog sa kalsada, paa sa sandalyas na hawak lang ng tape. Mukha siyang taong ginamit at itinapon ng mundo, maliban sa mga mata niya. Matalim, nakatutok kay Marcos na may pagkilala na hindi kailangan ng intro. Yung tumatawid sa mga taon, pagkawala at katahimikan ng walang hirap. Nakita siya ni Marcos at nahulog ang kamay niya mula kay Cassandra. Hindi dramatic, parang alam na ng katawan niya ang hindi pa nahuli ng isip. Nadia, sabi niya. Hindi tanong. 7 taon na ang nakalipas, wala pa si Marcos. 24 anyos na grad student sa isang 1-bedroom apartment sa Baltimore, kumakain ng ramen na binili ng marami, nagko-code hanggang 3 at nagbabahagi ng lahat, takot, pangarap, failed prototypes, kay Nadia Owens. Nag-aaral si Nadia ng social work. Hindi siya interesado sa pera o impluwensya. Interesado siya sa tao, lalo na sa mga binigo ng sistema. Nag-volunteer siya sa weekend sa Transitional Housing Center. Binibigay niya ang sariling grocery money ng 2 beses sa isang semester. Naniniwala siyang totoo at walang ironya na dapat mas mabuti ang trato sa mga tao kaysa sa ibinibigay ng mundo. Naniniwala rin siya kay Marcos bago pa man may dahilan. Nang bumagsak ang unang startup niya at nag-iwan ng $40,000 utang, nag-double shift siya bilang hospital aide at hindi sinabi hanggang sa bayad na ang bills. Nang i-reject ang pangalawang idea niya ng 11 investors, umupo siya sa sahig ng apartment nila sa hating gabi at sinabi ng tahimik, hindi comfort kundi katotohanan, makakaya mo iyan. At kapag nagawa mo, hindi dahil sa talent. Dahil hindi ka sumuko. Nag-propose siya rito sa apartment na iyon. Walang singsing dahil wala namang pambili, puro tanong lang. At sinabi nitong, at umiyak silang pareho na para bang mas malaki ang nararamdaman kaysa sa salita. Siya lang ang nakakita ng buong kanya at nagdesisyong manatili. 18 buwan pagkatapos ng engagement nila, nag-public ang company ni Marcos. Mabilis at kumpleto ang tagumpay. Kasabay nito si Cassandra Voss, corporate strategist, social architect, babaeng alam eksakto kung paano gumagana ang makapangyarihang lalaki at kung ano ang gusto nilang paniwalaan sa sarili. Strategic siya. Hindi siya naghabol kay Marcos. Pinosisyon niya ang sarili hanggang siya ang humabol.
Una, naging indispensable siya professionally tapos personally. Pinag-aralan niya ang gusto niya, inireflect pabalik. Pasensyosa siya na para lang sa long-term plans. Sa mga 18 buwang yon, habang naglalakbay si Marcus palagi at nagtatrabaho ng imposible at unti-unting nagiging iba, tahimik niyang inayos ang isang bagay na humaharang sa gusto niya, si Nadia. Hinahanap niya si Nadia. Nagpakilala bilang concerned colleague, hindi threat. Pinakita niya kay Nadia ang peking litrato, perpekto ang peke, ni Marcus kasama ng ibang babae. Sinabi ang mga dinner na hindi nangyari, peking hotel receipts. Binuo niya ang kasinungalingan ng may pasensya at craftsmanship, tahimik, unti-unti, na mailungkot kaysa galit. Hindi kinonpronta ni Nadia si Marcus. Mahal na mahal niya para ipahiya. Mahal na mahal para magdulot ng eskandalo. Mahal na mahal kaya naniniwala siya nang sabihing outro na siya nito, dahil iyon ang takot niya palagi, isang araw, magiging iba ito na hindi na niya kayang abutin. Nag-iwan siya ng sulat, deserve mo ang katapat sa pupuntahan mo, proud ako sa'yo, lagi kong aalalahanin ang sahig ng apartment. Walang return address. Nawalan si Nadia ng apartment 3 buwan pagkatapos umalis. Yung binabayaran niya halos mag-isa. Natapos ang double shifts nang magka-stroke ang nanay niya. Lumipat siya sa Baltimore para mag-alaga. Hindi natapos ang degree sa social work. Hindi nakuha ang certification. Isang krisis na sumunod sa isa pa ng walang awa, tulad ng sikat sa kahirapan. Pagkatapos ma-stabilize ang pag-aalaga sa nanay at makakuha ng medyo matatag na buhay, 4 na taon na ang lumipas. Hindi sinadya, aksidente niyang nalaman si Marcos sa news segment tungkol sa upcoming wedding ng tech entrepreneur. Halos patayin niya ang Zihi, pero nakita niya ang pangalan ni Cassandra sa article at maihumila sa kanya. Nagsimula siyang magtanong na hindi niya naisip 4 na taon na ang nakalipas nang masyado siyang nasaktan para maging curious. Ang nalaman niya, 3 linggo niyang pinagsama-samahin. Hindi loss yon. Theft yon. Wala na siyang mawawala nang tumayo siya sa gilid ng hardin na iyon. Walang kotse, ibinenta para sa gamot ng nanay. Sumakay ng bus, naglakad ng 4 na milya, dahil ngayon lang walang gate sa pagitan niya at ng katotohanan. Isang bagay lang sa kamay niya, sing-sing. Binuksan niya ang palad at itinapat kay Marcos. Natigilan ng tuluyan si Marcos. Inabot niya ang kamay, hindi para kunin, kundi instingtibo, parang nawala at biglang nahanap. Sa palad niya, manipis na silver band na may maliit na bato. Hindi mahal, hindi naman noon. Yung binigay niya sa sahig ng apartment nang wala siyang kahit ano. Pinanatili niya iyon. She lied to you, sabi ni Nadia. Tahimik ang boses. Hindi pa perform, totoong totoo. Pinakita niya sa akin ang mga bagay, pinaniwala niya ako. Huminto siya, nagpakalakas. Kailangan mong malaman na hindi ako umalis dahil gusto ko. Umalis ako dahil akala ko ikaw ang umalis. At pag nalaman ko ang totoo, parang huli na. Tiningnan ni Marcos ang singsing ng matagal. Pagkatapos, tiningnan si Cassandra. At si Cassandra, precise, prepared, strategically positioned, hindi makatingin pabalik. Bakit? Mababa ang boses niya. Hindi sigaw. Mas mapanganib pa sa sigaw. Yung katahimikan na nanggagaling sa lalaking nakakita lang na nagbago ang hugis ng 7 taon ng buhay niya. Bakit mo ginawa iyon sa kanya? Sa atin? Binuksan ni Cassandra ang bibig, isinara. Walang prepared final act para rito. Dahil gusto kita, bulong niya sa wakas. At siya ang humaharang. Ang simplicity, ang kaliitan nito, yon ang pinaka nakakabagabag. Tumingin si Marcos kay Father Brennan. Tapos na tayo rito. Inilabas niya ang wedding band mula sa bulsa ng jacket at inilagay sa altar table nang walang seremonya, walang drama, parang inilalagay ang bagay na hindi talaga sa kanya. Pagkatapos, huling beses na tumingin kay Cassandra. Lunes ng umaga, kakausapin ko ang mga abogado ko. Bawat regalo, account, arrangement, babawin lahat. At kung may legal name ang ginawa mo kay Nadia, hahanapin ko iyon. Lumuhod si Cassandra doon sa damo, puting gown na kumakalat sa paligid, kamay na nakatakip sa mukha. Lumayo ang tingin ng bridesmaids. Tumayo ang groomsmen na parang nakakita ng bagay na hindi na mabubura. Umalis si Marcos sa lahat.
Nakita niya si Nadia sa gilid ng hardin, paalis na, dahil ganon siya. Inabot na ang katotohanan at wala nang inaasahan pabalik. Hindi siya ganon. Nadia, tumigil siya. Hinahanap kita, sabi niya. Sa loob ng maraming taon, nagtago ka ng mahusay na akala ko na wala ka na. Medyo nabasag ang boses niya. Akala ko nagdesisyon ka na hindi na ako sulit panatilihan. Dahan-dahang humarap si Nadia. Puno ang mata niya, pero hindi umiiyak. Tapos na siyang bumagsak rito. Ginawa na niya iyon mag-isa noon sa mga kwarto na hindi niya nakita. Akala ko rin ganun sa'yo, sabi niya ng mahina. Humugot siya ng mahaba, hindi matatag pero tapat. Pareho tayong niloko, sabi niya. At pareho tayong nawala ng mga taon na hindi dapat mawala. Tiningnan siya nito ng matagal. Tahimik ang hardin. Pakiramdam maliit at sa kanila lang ang mundo sandali. Hindi nagmadali na punuin ang katahimikan. Natuto na silang pareho kung ano ang nangyayari kapag pinupuno mo ng mali ang katahimikan. Sa wakas, tumingin siya sa maliit na silver ring na nasa palad pa rin niya, yung dala-dala niya sa 4 na taon ng survival, loss, pagod, at yung partikular na kalungkutan ng pag-ibig sa taong akala mo hindi mo na makikita ulit. Hindi niya kailanman naisip na iwan yon. Inabot niya ito kay Marcos, hindi bilang romantic gesture, kundi pagbabalik ng bagay na sa kanya talaga dapat. Gently isinara ni Marcos ang mga daliri niya pabalik sa singsing. Itago mo yan, sabi niya ng tahimik. Pinanatili mo iyan ng walang halaga. Gusto kong itago mo rin ngayon na lahat na ito ang halaga. Kumusta? Gusto mo ba i-adjust kahit saan, o mas dramatic pa? Baka pwede ring i-voice over style kung para sa video.